Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Friday na naman po napakabilis talaga ng panahon, ng oras. At tara po, tayo po ay tinatawag na ng ating Panginoon upang makapakinig ng ating mensahe ng Panginoon. At bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna, no? Aming Ama sa langit, kami po nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus, aming Diyos at tagapagligtas sa aming buhay, sa kanyang kadakilaan, kabutihan, pagmamahal, biyaya at grasya, Panginoon. At Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo upang magpalinis sa aming mga puso at isipan. Alisin niyo po, Panginoon, sa mga oras ito, ang mga hindi angkop sa aming mga puso. Alisin niyo po sa amin ang mga namumuong galit o mga gumugulo sa isipan tulad ng mga problema, mga alalahanin, Panginoon. Nasa ganun, Panginoon, ay ma-absorb namin, Panginoon, maunawaan namin, Panginoon, ang inyong mensahe na pinagkaloob niyo sa amin ngayong gabi, Panginoon. At Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon. Kung may mga nasabi kami, may mga nagawa kami o mga naisip kami na hindi maganda, hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Hinihingi namin na ito ng kapatawaran, Panginoon. At Panginoon, iniimbitahan namin, inaanyayahan namin, Panginoon, inyong banal na Espiritu na kami ay inyong gabayan ng inyong banal na Espiritu. Proteksyonan niyo kami, Panginoon, saan kami naroroon, Panginoon, sa kwarto man namin, Panginoon, sa trabaho man, Panginoon. At Panginoon, basbasan niyo po bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan niyo kami ng wisdom, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Mensahe niyo lamang po, Panginoon, aming pakinggan at masasambit ng aking mga labi, Panginoon. Basbasan niyo po kami, Panginoon, at wala anuman po, Panginoon, ang makasagabal, Panginoon, sa aming gawain ngayong gabi, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, na ang kinamin, ang katagumpayan ngayong gabi, Panginoon. At Panginoon, pinapalalangin ko po ang bawat isa, Panginoon, saan po sila naroroon, Panginoon, sa trabaho man o sa kwarto man, Panginoon, ang inyong gabay, Panginoon, ang inyong protection sa kanila, Panginoon, at continue to bless them, Panginoon, ganun din po sa kanilang pamilya, sa aming pamilya, Panginoon, sa Pilipinas. Continue to bless them, Panginoon, continue to protect them, Panginoon, sa anumang uri ng karamdaman, lalo-lalo na sa COVID-19, Panginoon, dahil na rin po, Panginoon, na nagkakaroon na po ng iba't ibang variant, Panginoon, ng COVID, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, tinataas po namin sa inyo lahat, Panginoon, ang aming gawain, ang aming pamilya, ang aming trabaho, Panginoon. In Jesus' name, ito luwang po aming panalangin, pasasalamat at pagsamba na may gabay patubay ng inyong banal na Espiritu sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. So, dadako na po tayo sa mensahe ng Panginoon. At bago diyan, may katanungan po ako. Nung tayo po ay nakipagligawan pa sa ating mga asawa, no? Di ba po? Sariwain po natin ang ating mga nakaraan. No? Kaya pag tayo ay nanliligaw, no, isa sa tinitingnan natin, dapat meron tayong compatibility, no? Kasi kung hindi tayo magkakasundo, no, dapat yung mentality natin nandun yung nag-iisa, halos dapat meron tayong isang kaparaanan at pag-iisip, no. So, paano naman po sa buhay Kristiyano? Ano ba dapat ang meron tayo? Ano bang pag-iisip ng dapat na nananaig sa atin? Ano bang uri ng pamumuhay ang dapat meron tayo? No, bilang individual, amen po. At ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon, how to have nasan yun? Ayan, how to have same attitude, mind like our Lord Jesus Christ. Sabi po sa Romans chapter 15 verse 5, may God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. So ito po ay
Ang nangyari po bigyan ko po ng example nung nakaraang araw nakausap ko po yung tito ko sa ibang bansa, sa Australia at, marami siyang payo at meron siyang kuwento. Ang Ayon sa kanya, ang trabaho niya isa siyang, sabihin na nating, financial, advisor o ahente sa isang, financial institution. So parang bangko, parang ganyan at, sabi niya sa'kin, "Alam mo ba na ang sweldo ko ay, base lamang sa commission. So, kailangan sa mga ganiyang mga nagpapautang, sa commission lang sila kumikita." Madalas, sabi niya, ah, maliit ang sweldo ko dahil wala akong commission. Isang dahilan dahil sa pandemic ngayon 'no, mahina ang ekonomiya, naapektuhan. Pero ang pinaka-reason niya is sabi niya, hindi naman kasi siya tumitingin sa commission 'no. Hindi kasi siya mapagsamantala ba na once na may lumapit na tao sa kanya at, magsasabi gusto niya mag-loan 'no, at right away bibigyan niya ng loan, hindi gano'n. Ang ginagawa niya tinitignan niya yung background, tinitignan niya yung motibo ng tao, kung anong intensyon ng tao, bago niya payagan yung na makapag-loan. So, 'pag alam niyang hindi maganda ang motibo ng tao at alam niyang may mali sa tao, hindi niya agad-agad sinasabi na, "Oh, ikaw alam mo mali ka, dapat hindi ganito." So, basta hindi niya tinuturo yung tao, hindi niya sinasabing mali ang tao at, sinusubukan niyang ma-realize na yung taong kausap niya, yung kliyente niya, ma-realize niya na may mali sa kanya kung bakit hindi niya, ah, ina-allow na makapag-loan yung tao. So, yun yung isang, dahilan kung bakit mahina o, maliit lang ang sinesweldo niya. So, marami akong natutunan sa kanya, marami akong, pag-uugali na meron siya ng kaparehas na meron ako. Siguro dahil magkadugo kami 'no at, so yun po 'no, dapat bilang Kristiyano meron tayong same attitude of mind na meron ang Panginoong Hesus 'no, kung paano siya makipagkapwa-tao, kung paano siya nakapag-serve, kung paano mamuhay, kung paano niya harapin ang mga temptation. Una, live in righteous way. Alam ko nga po na mahirap po na magpaka-Kristiyano, mahirap alam niyo yun yung, maging righteous na tinatawag. Ayan po. Dahil wala naman pong perpekto sa atin. Si Kristo lamang po ang perfect sa atin. Amen po. Sabi nga po sa sa isang verse 'no, sinabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and life." So, when Jesus said, "I am the way," so hindi lang ito literal na daan. Oo, tama po 'yun 'no, siya po ang daan ng ating buhay. Ang isa pang, hidden na mensahe dito is 'pag sinabing, way, sa ang isa pang kapahulugan nito ay kaparaanan. So, ako ang kaparaanan, ito ang kaparaanan ko. So, parang 'yun ang isa ring gustong sabihin ng Panginoon Hesus sa atin 'no. Kaya ngayon ang una is live in righteous way. Sabi nga po sa Psalms chapter 1 verse 1 to 6, "Blessed is the one who does not walk in the step of the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted in the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked; they are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment,
nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. So, yun po, malinaw po, no? For us to be righteous, ayan. Sabi dito, whose delight in the law? So, ang law po dito is yung salita ng Diyos, ang mensahe, ang Bible, no? And who meditates on the law day and night. So, napag-aralan na po natin yan, no? When we say meditate day and night, ito po yung ang sa mga naunang tinuro sa atin ng Panginoon, yung pagde-devotion, no? Ang pagbabasa ng Biblia, we meditate day and night, no? Ang pagbabasa ng Biblia, hindi lang ito basta meditate, hindi lang ito basta binasa, ngunit isinasabuhay. Yan po, kaya for the Lord watches over the way of the righteous, ang kaparaanan ng matapat na tao, no? Tinitingnan ng Panginoon kung paano tayo mamuhay, tinitingnan tayo ng Panginoon kung tama ba ang ginagawa ng mga tao, ng tayo, kung ano bang kaparaanan ng pamumuhay natin, kung ang pamumuhay natin ay naaayon ba sa kung anong nakasulat sa Biblia. So mahirap po, alam ko pong mahirap po, pero ito po ang time na sinasabi ng Panginoon, this is the time na sundin natin ang mga nakasulat sa Biblia. Dahil itong gusto ng Panginoon, yung kumilos ng naaayon sa kung ano mang nakasulat sa Biblia, di ba? Kasi ang pamagat how to have attitude of mind kung anong meron ang Panginoong Hesus. Amen po. So pangalawa, imitate Christ how to live. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 3 to 8, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equally with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of the servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So yun po, no, have the same mindset like Christ Jesus. So, oo nga, no, di ba po pinigay sa atin ng ating Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, no, si Jesucristo, no? Namuhay siyang tao at hindi siya namuhay na Diyos dahil kung ipinakita niya yung pagiging Diyos niya or dumating siya dito sa mundo na bilang Diyos, edi lahat na ng mga masasamang tao kinitil na niya sa kapangyarihan niya. Amen? Kasi Diyos siya, pwede niyang gawin kahit na ano, pero hindi niya ginawa. No? Hindi niya ginawa yung mga ganun. Lahat ng mga makasalanan ng tao, hinayaan niya. No? Hinayaan siyang kutyain, di ba? Hinayaan siyang husgahan, hinayaan siyang ipako sa krus. No? Kung Diyos, di ba, kung talagang isa sa kung ang pagdating ng Panginoong Jesucristo dito ay ang karakter niya ay Diyos, no? Wala. Pero ang ginawa niya, nagpakababa siya, no? He considered himself as servant, di ba? No, nag-serve pa siya sa mga tao, di ba? Ang daming ginawa ng Panginoong Hesus, no? Mga pinagaling, no? Mga milagro. Pero yung pinakauna dito, no, yun nga po, tulad ng example ko kanina, yung tungkol sa tito ko, no, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourselves. So, yung kanina, yung kinukwento ko sa inyo, sa tito ko, no, hindi siya naging ambisyosong tao na, no, kung siguro sa ibang
ahente ng pagpapautang ang nakausap nila, 'no, ay kailangan ko ng komisyon kasi wala makain ng tatay ko, ang mga anak ko, ang pamilya ko. Kaya sige, papayagan kita kahit ano pang background mo, kahit kriminal ka na, kahit nagsugarol ka sa background mo, sige hayaan kitang, makapangutang sa company namin. No, hindi 'yun ang ginawa ng tito ko, 'no. Kinausap niya, 'no, pinaintindi niya sa tao, 'no. Kaya nga ang tawag sa kanya, financial advisor. Hindi naman para manlamang ng tao, pero para, ah, kahit papaano maituwid niya yung pagkakamali ng tao. Amen? So yun po, ah, yun nga po 'no, mahirap ka nga kasing, maging, sa buhay ng isang Kristiyano 'no, na once na tayo ay gumagawa ng maraming kabutihan, makitaan lang tayo isang negatibo sa ano natin 'no, katakot-takot na panghuhusga ang mangyayari sa atin tulad ng, ah, si Kristo nga, si Jesus Christ nga nabuhay ng wala namang ginawang kasalanan pero anong ginawa nila 'no, pina pinapako nila sa krus, ayun. So ang pangatlo, imitate Christ in how to handle temptations. So sa Matthew chapter 4 verse 3 to 11, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell those stones become bread." Then the devil took him to the holy city and had him stand on and the highest. Wait lang po, ayusin po natin. Ayan, ulitin natin sa Matthew chapter 4 verse 3, verse 11. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell those stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on the bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angel concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against the stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Then the devil left him, and the angels came and attended him. So, ito po yung nung uh, dinala ng mga anghel si Jesus Christ sa sa ilang o sa wilderness, no, para matest kung siya nga ba ay ang talagang uh, Son of God. Amen. So, 3 beses na ang ginawa ng ni Satan sa kanya para matempt, no? Anong ibig sabihin nito? Pag tayo po ay natatempt, no, ang ginagawa kasi ng kaaway, ng kalaban ni Satan sa buhay natin, no, minsan ginagamit ng mga tao na ang salita ng Diyos para tayo ay masira. Amen po. Tulad ng ginawa ni Satan. Si Satan, alam na alam niya ang salita ng Panginoon, alam na alam niya ang mga nakasulat sa Biblia. So, ibig sabihin gagawin ng lahat ng kaaway para tayo ay masira. Gagamitin niya pati ang salita ng Diyos para tayo masira. Dapat maging alerto tayo dito, no? Dapat maging alerto tayo dito sa mga bagay na ito. At ganun pa man, ang kailangan natin gawin tulad ni Jesu Kristo, no? Sinagot niya rin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen.
So, tulad ng una kanina 'no, to live in a righteous way, we need the Bible, we need the Word of God. For us to fight for the temptation, we need the Word of God also. We need the Bible also. Kaya kailangan basahin natin ang Biblia, no? Book of Life. Amen po. So yan lamang po. Napakaiksi lamang po ng mensahe ng Panginoon ngayong gabi, no? For us to have the attitude of mind like Jesus had, we have to live in a righteous way. We need to imitate Him in how to live, and we need to imitate our Lord Jesus Christ in how to fight the temptation para tayo ay hindi na magkasalang muli, no? Sabi nga po, ito sa conclusion sa 1 Peter chapter 2 verse 21, to this you are called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His step. No, si Jesucristo lamang po ang ating pamantayan, ang ating ehemplo, no, in how to live. Amen. At ang kanyang kaparaanan ng pamumuhay ay nakasulat sa Biblia. So kung meron pong revelation na Panginoon sa atin ngayong gabi, kung meron po kayong tanong o kung ano man po ang natutunan natin ngayong gabi, you may write down sa atin po sa group chat. At sa ngayon, sasara ko po muna ang ating napag-aaralan sa ating panalangin. Hallelujah, Lord. Muli po kami po ay nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus at sa kanyang mensahe, Panginoon, na ibinigay niya sa amin, pinagkaloob niya sa amin ngayong gabi, Panginoon. Panginoon, bilang individual, bilang Kristiyano at nakakakilala sa inyo, Panginoon, sa inyong anak na si Jesus, na kami ay dapat na pamarisan o gayahin kung paano namuhay ang inyong anak na si Jesus sa mundo bilang tao, bilang servant, na we should live in a righteous way, na we should imitate Jesus Christ, how to live, and we should imitate Jesus Christ on how He faced temptation, Panginoon. At Panginoon, ipaalala niyo sa amin to, ilagay niyo itanim niyo ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Magbunga sa amin to sa Panginoon, Panginoon, ipaalala niyo sa amin to sa araw-araw ng aming mga pamumuhay, Panginoon, at maging sandata namin to, Panginoon, sa anumang banta ng kaaway, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. At Panginoon, bigyan niyo kami ng wisdom, Panginoon, ng sa ganun, Panginoon, na isa pumuhay namin ito ng maayos, Panginoon, at maituro namin ng maayos, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga kasamahan, sa aming mga kaibigan, Panginoon, at lalong-lalo na sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa inyong anak na si Jesus. Ito lamang po aming panalangin, pasasalamat at pagsasamba sa mata sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.